Kahit lasingin nyo ako, alam ko pa rin yung gusto ko sa buhay. Charing, baka maging straight ako, pero sige. Try ko na i-divert yung mga nakita ko. Kunyari, iba yung nakita ko. Bro, I just wanna say that you're cute, but sorry, iba na kasi yung preference ko. I love mamon. So, ang in-order ko guys, yung parang tonkatsu. Hi guys! Welcome back to our channel. So it's our final night here sa Sapporo, Japan. Parang ang bilis, no? 4 nights tayo dito, 4 nights and 5 days. When I was planning for this trip, sabi ko nga, parang ang tagal naman ng 5 days sa Sapporo. Tapos nandito na ako guys, nabitin ako sa 5 days, 4 nights. Actually, parang nabilisan ako. Ganun siguro if you're having fun, no? Pag na-enjoy mo yung lugar, parang nabibitin ka. Parang sabi ko nga kahit 10 days ako dito sa Sapporo, ang dami ko pang pwedeng gawin. Ang dami pang mga day trips from Sapporo. Ang daming pwedeng day trips na gawin. Tinitignan ko nga sa Klook, ang daming Klook tours na dito sa Sapporo. Sabi ko, oh my gosh, ang dami pa palang pwedeng gawin. Nabitin nga ako, but anyway, it's our final night. So today, we're going to explore the red light district, the entertainment district of Sapporo, Susukino. So, lagi ko itong sinasabi kasi I want you to remember, no? I recommend pag magstay kayo dito either malapit sa Sapporo Station, Odori Station, or Susukino. Magkakatabi lang yung stations na yun. So currently, we are here in Sapporo Station. Ayan siya, oh. Wow, ang laki ng Sapporo Station. Tapos meron pang mall dito. It's called Daimaro. Is it a mall or a hotel? I'm not sure. Ang ganda, no? Kasi ito yung Sapporo Station. May mall din pala sa taas ng station, no? Ganyan, no? Kasi ito yung kanyang vicinity sa area. Mailaw dito. Ayan, no? Siguro may mga hotels din dito if you wanna stay. Ayun, no? May hotel pala akong nakita. Hotel, ano yun? Di ko mabasa. Pero ang ganda ng hotel na to, ha? Ayan, guys. Hotel Gracery. Gracery. I'm not sure kung Gracery or Gracery. Baka Gracery? Ganon. Parang social na hotel siya, tapos malapit lang siya sa Sapporo Station. If you want to consider, kung feeling nyo naman kaya ng budget nyo, yeah, you can stay din sa hotel. You can book that on Klook. For sure, meron yan sa Klook. And you can use my discount code, Marvin sa Mako Klook. So ngayon, lalakarin natin mapuntang Susukino. Kasi nga, yung tour guide namin, nagsabi siya na meron daw underground na parang street dito. From Sapporo, diretso sa Odori Park, diretso sa Susukino. So yun yung hahanapin natin kasi hindi ko naman makita kung saan banda yung underground na yan. Ha? But let's say ano muna, one last look sa Sapporo Station area. So very modern yung area dito, yung atake niya, no. Ayan, ang ganda rin ng lighting, no. Ang ganda ng langit. Okay, pasok ulit tayo sa Sapporo Station, the JR line, Sapporo Station. Hanapin natin yung underground na yan. Kasi as what I've mentioned, I'm not sure kung napanood nyo sa last vlog, during winter, sabi nga ng tour guide namin, parang half of the year daw, malamig dito sa Sapporo, or parang snow season nila mostly. So, gamit nila yung underground na daanan na yun. Kasi nga, para makaiwas sa sobrang lamig na. Pero looking at Sapporo Station, ang lawak niya kasi. So, hindi ko alam kung saan ba yung underground. Magbasa-basa na lang tayo sa mga nakasulat. So yun guys, sinerch ko na sa Google para mas madali. Sapporo to Susukino. Sinerch ko lang Sapporo Station to Susukino Station Underground. Ayun nga, 20 minutes nga. Tama yan. Sige nga, check natin yung 20 minutes na yan. So, ayan, dire-diretso lang. Isang linya nga lang siya, yung blue. So, isang line lang na diretso. Diyan ba yun? Baka yung underground dito. May underground dyan eh. Yan yung sakay ng metro line ng underground eh. Baka yun na rin yun. Same lang. Check nga natin. Ayun guys, parang tama nga ito yun. May nakasulat dito. Sapporo Ikemai Dori Underground Walkway. Dire-diretso lang daw. Baka ito na yun, no? Kasi si Google sabi niya naman, idiretso mo lang. So baka ito na yun, idiretso lang natin. Usually kasi dito, hindi ako dumidiretso kasi sumasakay ako ng train, no? So usually ang GR train kasi nandito sa likod. Ayan, no? So dapat dito pala ako. Baka idiretso lang nga lang natin to. Sabi ka ng tour guide namin, ang tawag nila dito is parang New World or parang Another World, parang ganon. They consider this as parang
a new world, especially during the winter nga, di ba? Kasi during the winter, uncomfortable pag nandun ka sa itaas kasi sobrang lamig. So, mas prefer ng mga tao na dito sa underground. They call this a new world. So, may sariling mundo ka talaga. Pero, siguro wag na lang tayong lumiko-liko kasi baka malito tayo. Marami kasi siyang paganyan-ganyan. Focus lang tayo sa diretsyo. Tama ba? Yung gagawin ko. May big camera pa, oh. Sa underground, may big camera. Guys, sa underground walkway nila, may mga ganyan pa sila table, chairs. Ayun, kagaya ni Kuya, kumakain siya, no? So, pwede kayong magpahinga. Grabe. Ano nga siya, may sarili kayong mundo dito sa underground. No? Yan, dire-diretso nga lang to. Marami ding naglalakad. Tapos may mga convenience store na talaga. Ayun, no? May Family Mart doon. So, pag magpupunta kayo during the winter, I think very helpful itong walkway na to. Especially, ang lamig talaga ng winter, no? Well, hindi ko pa na-experience yung winter dito sa Sapporo, no? Pero yung winter nga sa Korea or sa Tokyo, nilalamig na ako, eh. What more pa kung dito sa mas north to ng Japan, eh. Naalala nyo yung nag-Italy tayo. Tapos may nakilala ko na Korean sa biyahe. Nagkasama kami sa biyahe. Not sure kung naalala nyo yung travel namin from Switzerland to Italy. Tapos nagkakilala kami sa biyahe, naging friends kami, ganun. Tapos nakakita ko, bigla niyang hina-heart yung mga story ko ngayon sa Sapporo. Tapos hindi ko na kasi nakikita yung profile niya masyado. Tapos i-visit ko yung profile niya. Tapos yung mga stories niya, Sapporo din. So nag-message ako sa kanya, sabi ko na, are you in Sapporo? Sabi niya, kakauwi niya lang daw. Like, di ba, dumating ako dito May 18, dumating siya May 16, kaso 4 days lang siya. So nakauwi na siya. Sabi niya, wow, what a coincidence daw. We are in the same place again. Pero may girlfriend yun. Huwag tayong mag-assume. Kasi yung mga story niya, minsan nakikita ko, kasama siyang babae, tapos sweet sila. Pero kayo na. Nagselos. Sorry. Legit, ang init. Ang init. Parang hindi pala, parang pagpapawisan ka naman dito. Ano lang natin yung jacket natin. Ganito nga dito sa, sa mga malalamig na bansa. Pag winter sa ilalim, yung mga enclosed spaces, ang init naman. Minsan nga pag winter, tapos di ba tayo? Sa mga naka-experience na mag-winter, sobrang kapal ng jacket natin. Tapos papasok tayo ng train station, ang init, no? Pagpapawisan ka naman sa train station, tapos lalabas ka sa winter, ang lamig na naman. Good luck talaga sa sakit. Kaya dapat lagi mag-vitamin C pag winter, ha? Kahit hindi winter, kahit nga ngayon, nag-vitamin C din ako. Ang lawak, no? Tignan yung underground nila. Grabe yung underground. Parang it's a separate world nga, no? Hindi mo kasi makikita na parang siksik. Tapos may mga na dyan, stores, no? Pwede ka na mag-shopping. Guys, habang naglalakad ako dito, biglang napapaisip yung utak ko. Kasi di ba ang galing, Ang galing ng ginawa nila from Sapporo Station, Odori, Susukino. Parang isang buong, ang lawak nito, Napaisip ako, what if dumating yung time na dahil siksikan na tayo sa city, gagawa na ng underground city? Alam mo yun? What if ganun na yung mangyari in the future? Siguro in the super future, di ba? Ganun na yung mundo. May city sa itaas, tapos underground, may another city. No? Para magkasya lahat ng tao, tapos may mga bahay din. Kasi grabe yung nagawa nila, No? Paano sila nakapag-construct ng ganito kaluwag na underground? At ang haba. No? Grabe technology. Pero posibleng mangyari yun in the future, no? Yung kapitbahay mo nasa ilalim mo. Guys, after 10-minute walk, nakarating na tayo sa Odori Station. So, dyan yung hotel ko. Nung first two nights, diba? Nasa Odori tayo. So, from Sapporo to Odori, mga 10-minute walk. And then, another 10-minute walk, makakarating na tayo sa Susukino. Yung ating pupuntahan. Grabe. Convenience. Check. Guys, may mga shops na dito. May mga tindahan ng sapatos. May mga restaurant din sa underground nila. Yun, mga katsu-katsu. 1,730 yen to 1,450 yen. No, yan. Katsu-katsu. Ay, may cheese sa loob. Yan, no, 1,450 lang to. Oh my God, may sukiya.
May sukiya din dito sa underground nila, guys. Ito, kung gusto niyo talaga mga budget, mga beef bowl, so 480 yan lang to, mga 200 pesos lang. 690 yung may cheese. Ang sarap din to. I'm so sorry if hindi ako kakain sa'yo ngayon. Sorry, Sukiya. I love you, but medyo busog pa ako. Parang hindi pa ako ready kumain. Ang dami kasi natin nakain kanina sa Otaru, di ba? Nakagaling na sa Otaru, guys. Super daming kinain doon. Mga 20-minute walk, we finally arrived sa Susukino Station. Yan. Actually, dito tayo kanina pumasok. Tapos ito yung sinasabi kong Ferris wheel. Ayan, merong Ferris wheel dito. Parang nasa bubong siya ng isang mall. Wala siya sa lupa eh. Parang papasok ka sa isang mall, tapos dun sa rooftop, merong Ferris wheel. And guys, nasa Susukino area na tayo. This is it. Are you ready, guys? Ready or not? Here I come. Are you ready, guys? Para explore ang Red Light District ng Japan. Ito ang Susukino, guys, during the night. Ano kaya to? Hotel ba to? Koko, no? Koko no Susukino. May malaking ano dito. Saan tayo maglalakad? Where do you wanna go? Here? Ano? Dito tayo? So ngayon na nandito ako sa... Nakastay kasi ang aking hostel dito sa Susukino area. Tapos last time, di ba naka-hotel ako sa Odori? Siguro mas favorite ko pa rin yung Odori area. Kasi, walking distance siya sa mga tourist attractions. Tapos, ewan ko, mas tahimik yung area. Hindi naman tahimik na tahimik, pero compared sa dito kasi, paggabi kasi parang nagiging party area to. Pero if, okay lang din naman. Pero siguro, kung ako, mas gusto ko sa Odori. Pero Susukino area is also a good option. Yan, lively. Kumbaga para siyang Shinjuku siguro. Shinjuku sa Tokyo, di ba? Parang lively, ma-party. Susukino siya sa Sapporo. Tapos yung Odori medyo paano ba siya? Odori siguro mga Ueno or Asakusa. Baka ganun. Kung kagabi kasi bumili ako ng pagkain, lumabas din ako actually dito sa Susukino. Pero hindi na ako nag video. Pero mga late na kasi yun, mga 10 PM. Marami mga girls dito. Kasi mga girls, meron silang hawak na parang postcard. I'm not sure kung ano yung postcard na yun. Pero parang kung gusto nyo pumasok sa mga bar siguro, or may mga girls. Tapos may mga nakita pa ako dito. Mga girls sila. Tapos naka-bunny. Alam mo yung costume na bunny? Siyempre sexy. Naka-panty. Tapos parang may buntot sa likod. Pero feeling ko hindi siya pwedeng videohan. Kasi siguro, di ba, ano naman yun? Legal naman sa Japan yung mga ganun actually. Parang okay, tinatanggap siya na trabaho. I think legal siyang work dito sa Japan kasi marami naman dito, no? Pero syempre, nakakahiya pa rin. Parang dito yun. Dito ba yun? Somewhere here. Diyan sa mga bars na yan, pag mga gabi or dito, ayan yung Million pala yung Million, sorry. Meron na nga. Wala pa. Pero dyan yan, sa Million na yan, ayun, meron nga. Mga naka-costume sila ng bunny. But bawal yata mag-film, so ingat lang tayo, baka pagalitan ako. Even though Susukino is a red light district, meron pa rin ng mga restaurants dito. Like for example, ayan, like wholesome lang kayo nakakain. Pero may mga ganito din sila, oh. Atake, ang fresh ni Kuya. Atake si Kuya, no? Bagay kami. May mga ganito rin sila, mga girls. For me, ang pipiliin ko sa kanila ay gosh, nahihirapan ako. Ang pipiliin ko sa kanila ay ayun. Hindi nyo ako mauuto. Kahit lasingin nyo ako, alam ko pa rin yung gusto ko sa buhay. Charing. Hindi nyo ako madadaan sa mga ganyan-ganyan. Kahit pag-costume pa kayo ng bunny na may buntot-buntot. Kahit habaan nyo pa yung buntot na yan, ayoko ng buntot sa likod. Gusto ko buntot sa... De joke. So guys, nagbasa-basa ako kung ang prostitution ba is legal dito sa Japan. Kasi nga, dami ko lagi nakikita ng ganun kahit sa areas ng Japan. Technically, illegal daw talaga siya. Hindi siya legal, pero yung law nila, merong mga gray areas or hindi masyadong specified kung ano yung mga hindi pwede. So parang, basta may mga loopholes sa laws nila na
or sabihin na lang natin hindi strict yung government siguro nila, kaya parang ang dami mga businesses na gumagawa ng ganun. Siguro parang ano na lang, kasi parang ano sila lantaran hindi sila yung tago kahit sa ang areas ng Japan, di ba? So I think parang meron silang unwritten rule na pwede na lang ganun. Ilan sa mga hotels na pwede nyo ma-consider sa Susukino, yan o, Toyoko Inn. Yan, Toyoko Inn. Para nakikita-kita ko rin yung hotel na yan. Tapos, yan. Meron din naman mga kainan dito. Hindi lang naman siya super focused sa red light district activities. Meron din namang mga, like for example, ganyan, Family Mart, mga restaurant na local. Yan guys, may mga ganyan. Oh my gosh. Oh my God. Tapos yung mga tao sa likod ko, ayun, pwede mag-picture. Kaya ako nag-video guys, kasi yung mga tao yan sa likod ko. Pwede ka palang mag-picture kahit ganun. Kasi, di ba, naka ano lang tawag doon. Wait lang yung utak ko. Na ano siya, nakatakip. So yung kita lang yung from bottom down. Hala! Wait. Baka maging straight ako, pero sige. Ito try ko na i-divert yung mga nakita ko. Kunyari, iba yung nakita ko. Kailangan ko makakita ng gwapo para bumalik ako sa dating anyo. Parang naanuhan ako Parang nakita ko parang hindi pwede. Hindi tayo pwede. Ayoko. Pinagtagpo. Divert. Okay, so may rate sila. Ay, nawala. 7,000 yen. 5,800. May rates. Depende kung sino. Merong mga 5,800. Merong mga 7,000 yen. Magkano yung 5,800? 580. 2,000 plus pesos. Pero I'm not sure kung ano yung inclusions kung ano yung package. So nyo ba i-try ko para makwento ko sa inyo? Okay, sige. Try ko ba bro or what? Sabihin nyo lang kasi game naman ako sa mga ganyan. Gusto nyo bang matry natin para syempre ma-share ko rin sa inyo yung experiences. Pwede ko rin ma-rate, no? Ma-rate kung worth it ba yung 5,800 or sabihin nyo lang bro kasi madali lang naman akong kausap. I mean, ano, game ba ako? Tara, sorry. Hindi ko kaya, B. Kaya ko naman siguro, pero kaya ko ba? Parang kaya ko naman. Parang feeling ko naman, madali lang sa akin yung mga ganyang bagay. Pero paano kaya yung selection process na, no? Paano ka pipili? Kasi half body lang So, ano yung mga factors that you will consider sa pagpili? Or papasok ka? Ba't ko ba pinaproblema? Hindi ko naman gagawin. Hindi, concerned lang ako para sa mga gustong gumawa. Pero, sorry bro, I can't do it now. Maybe next time if, I'm drunk or a little... Charot. So, after seeing all the bunnies bro, parang I'm craving for some siopaw or some, mamon or... medyo cute to. Bro, I just wanna say that you're cute but... Sorry, iba na kasi yung preference ko. I love mamon. And... But bro, I just wanna say that you're cute. Walang mali siya, but can I get your number? Charing. Yun guys, merong mega donkey dito sa may Susukino area. Gusto nyo bang pasok tayo dyan? Tara. Malaking donkey to Though di pa kasi ako sure kung mamimili na ako sa Sapporo. Kasi nga, after Sapporo, pupunta pa tayo sa Tokyo. So, para hindi mabigat yung dalahin ko, baka doon na ako sa Tokyo, mamili ng mga kung anik-anik. Pero check lang natin yung mega donkey dito sa may Susukino. Kung mega ba talaga. Alright, welcome back to Donkey. Pag nagja-Japan ka, parang hindi kompleto pag hindi ka pumapasok sa Donkey, no? Parang ano na siya, it's a must. It's a must pumasok. Sa first floor, more on mga skincare products, pampaganda. Meron akong binibili dito na sunstick. Yung yellow. Yung Nature Republic. Saan ba yun? Ito ba yan? Hindi. Ang dami mga kung anik-anik na mga skincare products, no? Nagaguluhan na ako kung ano ba yung mga purpose ng bawat isa. Kasi sa daming pagpipilian. May mga sunstick sila pero parang hindi ito yung binibili ko. Pero parang maganda rin naman. 50 o SPF 50 rin. Fan ako ng mga sunstick guys kasi tamad ako Ay, ito! Ito yung binibili kong sunscreen pag nasa Japan ako. Nature Republic. May tatluhan pa lang. Ano yung tatlo? Ay, may mga pa isa-isa lang.
Pero recently, ito yung ginagamit ko ngayon. Tokobo. Sa Korea ko to nabili. Fan kasi ako ng sunstick kasi igaganon mo lang. Pakita ko sa inyo. Yung kaartihan ko sa buhay. Gaganon mo lang. Parang, fresh ba? Walang nabago. Minsan pag oily ako, nag-sunstick lang ako. Ang convenient niya gamitin. Pag nasa Korea ako, ito yung binibili ko. Tokobo. Pag nasa Japan ako, ito yung binibili ko. Pero ito kasi mas malaki to. Bibili na ba ako? Or sa Tokyo na ako bibili? Ito yung sikat na inhaler sa Japan, di ba? Yung mint. Ayan. 1.9 to, no? 1.9 yung 5 peraso. So, magkano yun? 300 something. 360? Yung 5. Ito, super favorite ko talagang pinapasalubong to. Kasi mura lang, oh. Pero minsan nga sa Osaka may nakikita ko 88. Lagi ko talagang na-remember yung 88. Pero ito 119. Minsan merong mga 100 lang sa drugstore. So, mas makakamura kayo minsan sa drugstore. Pero favorite ko itong pinapasalubong. Alfort mini chocolate. Ito yung friend ko. Sabi niya masarap din daw to. Hindi ko pa din natatry. Pero itong cheesecake, 299 yan naman siya. Oh, masarap din. Yung Alfort, meron siyang mga matcha, ganito. Ano bang flavor to? Vanilla. So, pili na lang kayo. So, ito dahil famous nga ang melon dito sa Hokkaido area. So, may mga ganyan silang mga melon cookie. Magkano kaya to? Wala akong makitang presyo eh. Ito mga pabango sa Donkey guys. May CK o Calvin Klein. So, magkano to? 4,990 yun. So, mga 2,000, no? 2,000 pesos. Ang bango din, 4,000 din to. So, 2,000 pesos din tong white. Merong 3,490 lang. Meron din naman itong mas malaki kasi to. 6,990. Yung mga ano rin sila dito. Coach na pabango. May Chloe. Guys, itong aking relo, Huawei lang kasi to. Libre lang kasi to from my plan sa Globe. Tapos chinek ko dito. May mga ganyan din pala sila dito sa Donkey. Ang mura lang, 6,900. So mga to 2,400 pesos. Medyo matagal na to sa akin. More than 1 year na nga yata to. Magto 2 years na. Okay naman siya, no? Tsaka yung kinagustuhan ko dito sa Huawei kasi tamad ako mag-charge. Pag chinarge ko siya, parang good na siya for 2 weeks, ganun. Basta 10 days or more. Minsan kasi sa mga Apple Watches yata, parang kailangan mo siyang i-charge everyday, no? So, isa yun sa mga kinonsider ko. Kasi tamad ako mag-charge na everyday. Pero ito kasi libre lang to. For my plan lang sa Globe, libre lang siya. But yeah, 2,400 lang pala siya dito sa Donkey, oh. Kung gusto nyo matrack yung mga walking nyo, yung mga ganun, mura lang to. Tsaka matibay naman, hanggang ngayon nagagamit ko naman, matagal na to sa akin eh. Ayan na naman, bumalik na naman po tayo sa Louis Vuitton ulit. So this is 98,000 yen. So mga magkano yun? Siguro mga, nahirapan ako. 38,000, ganun, pesos. At least ito nasa labas na mache-check mo talaga yung quality, yung zipper niya, magaganong-ganon, no? At least nakakahawak tayo ng LV bags dito sa Donkey kasi nasa labas lang. Ito 80,000, pabas-bas tayo. Baka next time ma-afford na natin yan. This one, walang presyo, libre, charot. Ay, ang ganda rin ng bag na ito. I love the design. Ano bang tatak nito? This is 19,900. So, mga 7,000, almost 8,000 pesos, no? Ayan, no, mga Michael Kors na bags. Meron din siya dito sa Donkey. 14,900 yen. So, mga almost 6,000 pesos. May mga Louis Vuitton pala na black din, no? Pero ang mahal dito, grabe. Ang liit na bag, oh. 120,000 yen. Parang ano lang siya. Ang konti nang mailalagay. Pero for the aesthetics, go.
May Prada. Yung Prada nandito lang sa gilid, no? 52,000 yen. Uniqlo. Charot. Pero maganda naman, di ba? Ang ganda kayo na yung Uniqlo. Wait lang, parang naka-open pala yung ano ko. Oh, aesthetic. Ang dami kong nailalagay dyan. Pero nakalimutan ng tripod. Ano pa? Ito mga wallets, oh. Bali? Indonesia? Charot. Ngayon ko lang nakakita yung brand na Bali. Mamahalin pala yun. 11番ゲート作動しました。 Baka Bali, no? Baka ball, kasi double L, ball. Bali ba, guys? Or Bali? Letter A, Bali. Letter B, Bali. Letter C, none of the above. Ano man tama? Burberry, ito man. Grabe, ang mamahal pala ng mga bags, no? 162,000 yen. Burberry. Akala ko ang mahal na nung mga Coach bags ko na nasa mga 13,000 pesos, 10,000 pesos. It's a prank. Hindi pala siya mahal. I mean, hindi pa siya super mahal. Nasa ano pala siya, nasa laylayan pala siya ng mga luxury brands. Di ba may luxury brand categories? Nandito lang siya sa entry level. Entry level. Pero mas okay na yun. Yung parang step by the step yung sumasakses ka. Hindi yung bigla ang Louis Vuitton agad. No? Step by the step, i-feel mo yung progress. Because sometimes, it's not all about the destination but the journey. No? Dunhill, 92,900. Siguro mga ano yan? 38,000 pesos. Actually, yung Coach bag, yung Coach ko na backpack, supposed to be mga ganong range naman talaga siya, mga 30 to 40,000 kung yung original rate niya. Pero di ba nga dun sa Toso Premium Outlet, naka 70, almost 70% off. So, umabot na lang siya ng mga magkano na lang. 17,000, no? Ganun na lang siya. Kung ikaw naman ay mahilig sa relo, may Versace dito. Versace on the floor. Ayan, 59,800. Yung Versace din pala yun. Huwag tayong magulo. Baka maano ko tong lalagayan. Matumba ko. Ang daming babayaran yan, B. So, ito naman, mga Atesa. Anong Atesa? Hindi ko alam yung brand na yan. Citizen Atesa. Pero ang mahal din, 98,000 yan, no? Ang alam ko lang kasi na Atesa yung Manalo. Atesa Manalo. Quezon present. Atisa yun. Okay, it's time for Gucci watches. Si Gucci yan. Meron siya mga 39,800. Yan. Tignan nyo na lang yung mga presyo. Kung may mga napupusuan kayo, i-mine nyo na lang. Grabe, no? You know? Dito naman tayo sa Seiko. Ito, afford natin to. Ay, charis, hindi pala. 16. It's a prank. Mahal din pala, no? 60,800. Ito nga, 120,000, no? Siguro may mga diamonds. Pero may mga tao na mahilig sa watches, no? Tsaka yung gusto nila yung mga ganito talaga. Kasi may mga ganun talaga, no? Parang may nakikita ka sa isang watch or may something dyan na hindi nakikita ng normal na tao kagaya ko. Ito parang afford ko to. 1,290 yen. Charot. Crepa? Crefa? Ano yung Crefa? Meron akong friend, sabi niya, huwag kang magsabi ng ang mahal. Ganun. Kasi dapat ang mindset mo parang, in time mabibili ko rin yan. Doon ka sa positive lagi mag-iisip na, kaya yan in time. No? Pero ako, hindi ko maano kasi yun yung natural reaction ko eh. Mahal siya for me. Pero at the back of my mind, I know naman that someday, in God's perfect time, makakaya din natin siya. Pero step by the step muna tayo, huwag tayong padalos-dalos. Ito yung mga Tomica cars ng pamangkin ko kasi nagko-collect siya. Pinicturean ko lang nga yung cars niya na mga binibili ko. Kasi gusto niya mga truck, ayaw niya na ng cars. Yung era niya ngayon truck. Nung bata pa siya, gusto niya cars. Tapos yung mga binibili kong cars, hindi niya na na-appreciate. Gusto niya long vehicles, trucks. Pinicturean ko na kasi minsan nadodoble. Like for example, nadoble ko tong red. Kasi hindi ko naman memorize. So, ayan. Tinitignan ko yung mga wala pa siya dito. Gusto niya mga truck eh. Parang nandyan na lahat. Itong nasa picture, nandito na to rin. Parang wala nang bago. And guys, Suzuki no during the night. Mga 10 PM na ngayon. Parang mas dumadami lalo yung tao, no? So, I think yung difference niya sa Odori, mas paggabi ng paggabi, mas umuunti yung tao. Sa Suzuki, no, mas paggabi ng paggabi, mas madaming tao. No?
So yun yung main difference ng dalawang area. Pero parang goods naman parehas. Depende sa trip nyo. Gusto nyo malapit kayo dito sa nightlife and all. Susukino. Gusto nyo na malapit sa mga tourist attractions, Odori. Okay guys, balik muna tayo sa aking hostel. Hindi ko pa pala kayo natutour, no? Pero itong hostel ko kasi dito sa Susukino, I think parang for males lang siya, like all male lang. Pero ang ganda ng hostel, kaya ko siya pinili kasi hindi siya yung bunk bed lang. Di ba usually ang mga hostel na parang capsule lang, dito iba. Parang may sarili kang kwarto, pero kortina lang yung mamaya i-explain ko sa inyo. Pero ang lawak ng space, kumbaga kung first time mo mag-hostel at ayaw mo ng medyo masikip or parang entry level experience, ito hindi ka masyadong masyoshock. Ay, kaso public bath. Kaso ang shower, public bath siya. So, as in nakahubad kayong lahat. Tapos, ganun. Kung hindi ka komportable, baka hindi siya para sa'yo. But, gusto ko lang i-share sa inyo kasi ang ganda ng amenities. May mga massage chair, may mga... Basta sige, tutur ko kayo. Maliligo lang ako, pero syempre hindi ko kayo masasama sa public bath. Pero itatry ko as much as I can kung ano yung mga pwede kong ipakita sa inyo, no? Pero syempre hindi ko maipapakita yung public bath kasi mga walang sablot yung tao doon. Baka maano tayo dito, makulong tayo dito. Ipapakita ko lang kung ano yung mga amenities. Sige. Hi guys, I'm back here sa aking hostel. So kakatapos ko lang maligo. And then this is our costume. Paano ko yung makita? Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya ako pinili yung hostel na to kasi ang luwag niya. Papakita ko sa tutour ko kayo ng aking room/capsule. So ayan, meron kaming kurtina. So ito yung mga rooms or ito yung hallway. So, may mga rooms, syempre. Ito yung mga capsule and this is my capsule. So pagpasok mo, charan! Diba? Ang luwag. Meron kang space at yun dun yung capsule ko sa taas, oh. So, akin yung buong ito. Imagine, ang luwag. Ito nga yung maleta ko, oh. Ang konti lang ng space na na-occupy niya kasi ang luwag talaga, oh. Tapos, meron akong sarili kong table dito. Ayan, oh, nag-upload nga ako ng vlog. Ang bilis ng wifi. May chair. Ayan. Meron din akong mga saksakan dyan, oh. Tapos, meron din akong sarili kong cabinet. Ang laki. Ang laki ng cabinet talaga mo. Charan! Ang gulo lang ng gamit ko pero dito nakasampay yung mga damit ko. Tapos yung bag ko andyan na yung mag ko na maliit. Iba ko mga gadgets. Actually kakasya nga to eh. Yung maliit ako, kasya siya dito. Pero wala kasi akong trust issues dito sa Japan. Like, even nagka-capsule hotel ako, especially dito sa Japan, wala talaga akong trust issues. Itong laptop ko. So, di ba, wala akong buong araw. Iniwan ko lang siya dito sa table. Tapos, kortina lang yan, ha? O, kortina lang. Wala. Andyan lang siya, hindi siya nawawala. Wala talaga akong trust issues. Well, I know na dapat hindi ka pa rin 100% magtitiwala, pero based sa experience ko kasi sa Japan talaga wala talaga nangyayari. So, parang confident na ako. So, ayan, aakyat ka lang. Depende sa ma-assign sa'yo. Ito, pa dito ako. Dito sa baba, may tao, yung kabilang room. So, kung nasa taas ka, yung katabi mo nasa ibaba. Ang galingan ng pagkakaano nila ng space, di ba? Hati kami sa area na yan. Tapos meron akong sarili ko dito. Tapos siya naman doon, meron din siyang sariling ganun. So lahat kami may private space. Ilalagay ko na lang dyan sa description box, guys. Kung gusto nyo ring mag-book sa hostel na to. Hostel to, ha? Hindi siya hotel. Lalagay ko sa description box below. Yan, pakita ko pala sa inyo yung higaan ko. So yan. Medyo maluwag naman, makalat lang. May saksakan din ako doon. Ayan. So, may lagayan. Tapos may TV din dito. Ayan. So, ito yung kortina. Pang takip.
first time ko naka-experience sa hostel na meron kang private space like this. No? Kasi for example, gusto ko na magtrabaho, tapos ayoko makipag-interact. Maraming common space sa labas. Papakita ko sa inyo. Pero at least meron kang privacy pa rin. So yun guys, nandito ako sa floor namin. Parang 3 floors yung hostel. Meron sa 4th, sa 5th, tsaka sa 6th. Nandito ako sa 5th floor. So yun, may elevator naman. Ito yung itsura ng hostel sa 8th floor. Ayan, 8th floor, doon yung public bath, yung sauna. Dito kayo maliligo lahat. Sa 7th floor, merong restaurant, may massage, smoking room. Tapos yan, 6th and 4th, puro ito mga guest room. So yan, nandito ako sa 5th floor. Meron naman kami dito parang area na pwede kang umupo-upo. Meron din kaming toilet dito, pero walang bath, hot toilet lang yan. May CR, pwede ka magpupo, magwiwi, pang lalaki yan. And then, dito naman, kung gusto mo lang mag-ayos-ayos ng sarili mo, may mga blower, tapos yung mga lotion, kung anik-anik. Yun lang yung maganda dito sa hostel, kasi kompleto na may mga, pa ganito, tapos may mga toothbrush, ayun. May mga razor, ito kung gusto mo ng baso, may toothbrush, may mga toothpaste pa yan minsan. But actually, parang wala masyadong gumagamit sa area nito. Kasi doon sa public bath, pwede ka na mag-toothbrush doon, pwede ka na mag-lotion doon. Kasi kompleto doon sa public bath eh. Parang wala naman ako nakikitang gumagamit dito sa totoo lang. Tapos yan, may area din dito na pwede ka mag-relax. O kung gusto mo lang mag-relax, may upuan kami dito. Meron pang area dito kung gusto mo ng privacy o para magtrabaho ka siguro dyan. Tapos ito na yung Susukino. Ayan, nasa baba, kung kita nyo, yan yung Susukino area. Along the highway lang talaga siya. Gusto nyo bang isama ko kayo sa may restaurant? Kasi, depende kung ilang araw ko magstay. Every day may ganito ka. Parang free drinks. Tapos, itong aming pala. Ito yung key, ito yung parang bracelet mo, pang gamit mo. Meron tong QR code. So, pag bibili ka, i-scan mo lang siya. Papakita ko sa inyo. For example, meron din kasi mga vending machine dito, no? Ayan. Kung bibili ka, i-scan mo lang. Ayan, meron ditong scanner. I-scan mo lang yung barcode ng iyong bracelet. Ayan, yung mga drinks dito. Tapos, pag mag-check out ka, tsaka mo lang babayaran. Tara, punta tayo sa 7th floor kasi hindi pa ako kumakain. Alam mo ba kung ba't di pa ako kumakain? Kasi nga public bath. Nahihiya kasi ako pag bagong kain ako, tapos parang bondat ako. Parang ang laki ng tiyan ko pag bagong kain. So kanina pa ako nagugutom, pero sabi ko, shit, di pa ako naliligo. So mamaya na lang ako kakain pag after na ako nakaligo. Kasi nga public bath, like hubot-hubad ka. Tapos nakaya naman kung hindi ko mailaban yung Pilipinas ng tama. Kasi yung mga Japanese, di ba, mga pitit, mga fit din sila. So parang nakakaya kung basta ganun. It's just my personal problem. Punta tayo sa 7th floor, yung restaurant. Let's go! And guys, ito yung restaurant area. I think bawal ako masyadong mag-ingay. But basically yan, pwede kayo mag-order dito ng pagkain. Ito try natin ha. Dito. Meron kasing parang bilihan ng pagkain dito. Ayan. So, try natin mag-order. Shucks, hindi ko alam. Okay, kakainin natin. Ito may mga fried food, fries, pork cutlets, may cooked rice naman, mga kimchi rice, ganun, curry, pork belly, soup, and alcohol and drinks. I think mag-rice ako kasi nagugutom ako. Breaded pork rice. Ito na lang siguro. Breaded pork rice. So, ganyan. My God, di ko alam. Ito ba? So yan, napunta na doon. Tapos I think magbabayad na tayo. Yan, i-scan mo na yung QR code. Barcode. Ala, nadoble ba yun? Tapos, ito. Ayan, makukuha mo na siya. Ito na yung order ko, nakuha ko na siya. Tapos matcha-charge na siya sa room ko, sa room number. Diba? Lakas baka hotel, nasa siya. Tapos i-claim ko lang yung free drinks. Meron kasi akong free drinks, so i-claim ko kay kuya. Nahihiya ako, ang dami pa lang tao. Alam mo ba kung anong oras ngayon? 12 AM. Madaling araw na, parang daming tao. Yun guys, ang daming tao, no? Kahit alas 12 na. Ito yung parang common area. May TV, may mga tables, may hot water din dito. Tapos may canteen, ayan, no? Na parang pwede kang bumili ng pagkain.
24 hours kaya sila dito kasi parang alas 12 na, bukas pa sila. Yun. Hanggang 1 a.m. Ayun, 15 to 25, no? 25, I think 1 a.m. yan. Guys, kain muna tayo. Medyo nahihiya ako magsalita ng ganong kalakas kasi maraming tao. So, ang in-order ko guys, yung parang tonkatsu. Magkano na nga ba ito? Mga 800 yata, 800 yen. So, magkano yun? 320 pesos. Ay, not bad na. 320. Tapos again, ginamit ko lang QR code. Babayaran ko siya pag nagka-checkout ako. Tsaka ko lang babayaran lahat ng gagastos mo dito. Kasi pwede kang kumain kung anong gusto mong kainin. Bumili ng mga kung anong gusto mong bilhin sa vending machine. But make sure lang na babayaran mo siya pag checkout. Tapos may free na drinks. Ang pinili ko na lang is orange juice na fresh. Actually, itong public bath, itong sauna, very, ano siya sa Japan, parang kultura na talaga ng Japan. Tapos usually friends sila na nagpupunta dito. Parang ito yung mga bonding ng mga friends. Diba friends kayo? Tapos nakikita ko nag-uusap-usap sila sa mga hot, ang tawag ba dun? Mga jacuzzi, ganun yung mga may init na tubig. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan sila. Parang yun yung bonding moments nila dito sa Japan actually. Or minsan yung mga matatanda naman, ganun din bonding moments sila. Nagkukwentuhan sila habang nagsusona or parang bonding while relaxing. Pero feeling ko, every time na nagpa-public bath ako tsaka yung mga sauna, gumaganda yung skin ko kasi parang lumalabas lahat ng toxin sa katawan mo. Tapos parang malinis na malinis. Kaya kapag naliligo yung mga Japanese, parang ang daming processes ng liliko nila. So parang ang linis-linis nila after, no? So magtatanong kayo ano ba yung itsura nung sa public bath. Of course, pagkapasok nyo, kukuha kayo ng towel, isang maliit tsaka isang malaki. Yung malaki, yun yung parang pangpunas nyo after nyo maligo. Yung maliit, pwedeng lagay nyo sa ulo. Nilalagay nila sa ulo minsan yung maliit na towel or kung gusto mong takluban yung private part mo. Pero usually yung mga Japanese hindi na sila masyadong nagtataklob eh. Parang ilalagay na lang nila sa ulo yung maliit na parang towel. Tapos pag nakakuha ka ng towel mo, merong locker area, ilalagay mo yung mga gamit mo sa locker area. Tapos maghuhubad ka na ng as in full na wala ka ng saplot. Tapos pwede mong dalhin yung maliit na towel. Tapos depende sa process, pero ang ginagawa ko, naliligo muna ako. May shower doon na parang kayo ha, tabi-tabi kayo. Tapos parang magsha-shower muna ako, magsasabon, magsha-shampoo. And then after, doon na ako magsisimula nung maglulublob ako sa mga may init na tubig. Nagsisimula ako sa pinaka hindi mainit, mga 30 degrees hanggang sa mas mainit, mga 40 degrees. Tapos after nun, pupunta na ako sa sauna. Tapos sauna yung pinaka mainit na yung lalabas na lahat ng kawas mo. Tapos pag hindi ko na kaya, magbabanlaw na naman ako sa malamig. Ganun kasi ginagawa nila, mainit tapos malamig, no? Di ba sa atin pag ganun parang magkakasakit ka? Pero apparently parang dito sa Japan mas ang ganda sa feeling. Parang after sobrang init, pagpapawisan ka tapos biglang lulublob ka sa sobrang lamig naman. Tapos after nun, pag kaya ko pa ng round 2, i-repeat ko lang yung process. Magsisimula naman ako sa hindi mainit, tapos sauna, tapos malamig. Or minsan kapag hindi ko na kaya, magpapahangin lang ako or ganun lang. Tapos after nun, after nila maligo, ganito na yung gagawin nila. Parang pupunta ka na sa ganitong area. Ayan, yung common area, kakain or makikipagkwentuhan, pwedeng mag-inuman. Ganon. Tapos after nila, for example dito, after kainan, itutour ko naman kayo sa merong sleeping area dito. Pwede kang matulog, pwede kang magbasa ng libro, mga ganun, ha? Ubusin ko lang itong pagkain ko. Tingnan mo, sa likod ko minsan natutulog lang sila, ganun, chill lang sila dito. Tapos yung mga iba naman dito sa likod ko, ganyan lang, oh. Cellphone lang. Kumbaga, ito talaga yung relaxing time lang din nila, no? Yung public bath, parang ito yung time nila to relax, wala masyadong iniisip, like nagdi-distress lang sila, ganun sa life. Meron din ditong area guys, kung for example meron kayong outside food, gusto nyo mag-init, pwede namang initin nyo siya dito.
Tapos may mga ganito nga kung super introvert ka, ayaw mo makipag-mingle, may ganyan o may harang para hindi ka masyadong nakikita ng mga tao. Ano din dito, pwede ka maghugas. Yan yung common area, labas pa tayo. I'm not sure kung pwede ako mag-vlog sa area na to. Pero sa area na to, pwede kayo magbasa ng mga libro. Ayan, marami mga manga, kaso naka-Japanese naman to. Actually, may entertainment room pa. Ayan, no. Pwede kayong bumili ng mga cup noodles, mga pagkain, ganyan. Ay, mas mura lang dito. Mga 350, 500. Ice cream. Tapos imagine, dito sa sauna may mga ganito. Para nasa time zone ka. Para magre-relax ka talaga, no? Yun talaga yung goal. Yun talaga yung goal ng mga ganitong mga public bath dito sa Japan is for you to relax talaga. Kasi magre-relax ka sa sauna, sa mga hot bath, tapos kakain ka, tapos magbabasa ka ng mga libro, meron pa tong area na I'm not sure kung hindi ako masyado magsasalita ha, kasi baka marinig ako ng mga tao, pero ipapakita ko sa inyo like doon naman pwede ka matulog, pwede ka magbasa-basa ha. Let's go inside. Ayan, so pipili ka lang ng area mo dyan. Sa mga daming mga libro kaso naka-Japanese. Manga, pwede ka matulog. May TV. Gusto nyo, try natin humiga. Saan kaya tayo? Dito na lang tayo sa may gilid para hindi masyadong kita ng tao. Ayan guys, so diba may sofa. Ayan. Tapos minsan ginagawa din tong tulugan ng mga lasing. Ay, for example, hindi naman lasing, mga may hangover kasi di ba yung train sa Japan, nagko-close siya ng mga alas 12 or alauna. Tapos yung mga ibang party, ayaw pa umuwi ng bahay. So, magsasona para matanggal yung hangover, di ba? Kasi mainit yung sauna. Tapos, dito muna sila matutulog ng mga few hours. Comfy, no? Comfy, nakapajama ka, tahimik ka. Ako nga lang yung nag-iingay dito. Sorry na. Isa to sa mga gawain sa Japan na sobrang nai-enjoy ko kasi ang relaxing niya talaga. Relaxing, no? Pero ako, mas kaya ko siyang gawin kapag solo kasi parang nakakaya pag kasama mo yung mga friends mo, no? Pero dito sa Japan, yun talaga yung bonding moments nila. Parang nahihiya kasi ako maghubad sa harap ng mga friends ko, di ba? So, mas gusto ko na solo lang ako kasi mas hindi ako na-awkward. Pero dito sa Japan, parang normal sa kanila. Yun guys, I think that's it na. Magpapahinga na rin muna ako. Pantutulog na rin ako kasi bukas magta-travel na tayo. Papunta naman sa Tokyo. Medyo actually nabitin ako sa Sapporo. Try ko na makabalik ulit dito kasi parang marami pang pwedeng gawin. And marami pang pwedeng mapuntahan, no? So yun lang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Sapporo. And I'll see you again on the next one. Bye! Sabihin nyo lang kasi game naman ako sa mga ganyan. Gusto nyo bang matry natin para syempre ma-share ko rin sa inyo yung experiences. Sabihin nyo lang bro kasi madali lang naman akong kausap.